Nahapon mga kapanalig, welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0918-837-4827, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga signal cable audio, kami po ay nasa channel 313 at sa eradioportal.com/Luzon AM stations/kilohertz Radio Veritas 846. Magandang hapon, Dok. Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede ninyong i-search dyan. No? At kung may mga hindi kayo naintindihan, pwede nyo pong ulit-ulitin yan. And yung pag-share po, by simply sharing yung atin pong talakayan, nakakatulong ho kayo ng marami sa inyong kapwa, no? At marami hong tao ang sabik sa mga health topics. Hindi ho nila alam kung saan sila kukuha mga health advisory, no? Yung atin hong anti-aging and whitening soap. So gawin nyo na ho itong pangregalo sa inyong sarili kahit ho sa simpleng sabon man lamang ho, ay maipakita nyo sa inyong sarili that you are caring for your body. Para ho tayo ay balikan ng good health. Napaka-epektibo po nito na pangbawas ho ng wrinkles, pangbanat ng skin, nakaka-lift din po ito ng face. Yung whitening soap po, napakabisa ho nitong magpaputi. And sabi nga ho natin, lagi pong lamang ang mas maputi. Kumpara ho sa kahit pareho kayo ng ganda at talino, lamang po or plus factor ho ang maputi. Banat ho ang skin ninyo, tapos maputi pa kayo, sa pag-araw-araw na gagamitin nyo ho yan, ilang weeks nyo ho lang yan pag nakita kayo ng mga kaibigan ninyo na hindi kayo nakita for quite some time, sasabihin, anong ginawa mo? Bakit bumata kang tignan? No? Yun ho ang comment ng aming mga user. At parami ho ng parami ang order. At kasi ho kada gumagamit, nagbaback order po talaga. Yung atin pong promo package para ho sa ating check-up, you can still avail of free check-up if you bring a friend, no? And yung atin hong promo package sa detox, still open, buy 2 plus 1, buy 2 detox, meron ka hong free vector scan or 1-day blood cleansing. Or kung ang binili nyo ho is 1-day blood cleansing and detox, free na ho ang vector scan. Yung mga gusto hong bumata, lumakas at gumanda, those who want to feel and look 5 to 10 years younger, meron ho tayong anti-aging protocol. Now is the right time for everybody to do anti-aging. Hindi ho kung kailan uugod-ugod na, saka pa ho mag-a-anti-aging. No? Of course, hindi ho tayo after sa outside physical look, but pati na ho yung inside, yung function ho ng ating cells. Ay syempre ho, mas maganda ang function ng cells na bata pa, kumpara ho sa may edad na po. No? Syempre, mas na-i-improve lahat ho ng function, from circulation to the heart, to the digestive system, at lahat po actually ng function all over the body. Yun ho ang hinahabol natin, no? Hindi lang ho yung gumanda kayo sa panlabas. Ang promo package ho natin dyan is what? 5 plus 1. Mag-prepaid ho kayo ng 5, ang pang-anim ho ay libre. And yung atin hong promo package naman sa high dose vitamin C, no? So makukuha niyo pa rin ho ito sa discounted amount, no? As long as open pa ho ang ating
promo package. Now, of course, high-dose vitamin C, ito po ay nagkakaroon ng antimicrobial and anti-cancer effect. Antimicrobial meaning hindi lamang ho bakterya, kung hindi pati virus, fungus, protozoans, and parasite. And yung mga na-amoeba na ho dati, no? Baka ho hindi ninyo alam na ang may amoeba, ang itlog ho ng amoeba ay hindi ho lahat yan namamatay sa metronidazole. So, dormant lamang ho yan inside the body. And sometimes, bumabalik ho yan through liver abscess. So, maya-maya, bigla na lang kayong nilagnat, sumakit ang right upper quadrant ninyo. Hindi ko kasi basta-basta nadadiagnose yan, no? Kala nyo kung ano lang. And delikado din ho. It can also be life-threatening kung napabayaan ho. Anti-cancer effect. So, paano ho nalalabanan ng cancer? By blasting cancer cell. Pagka ho pumutok o nag-burst, how? Pagka ho kinain niya yung ating high-dose vitamin C. Why? Kasi ho, ang chemical structure ng vitamin C is very, very much similar to sugar, no? At ang pagkain ho ng cells natin is what? Ng cancer cell, is sugar. Uubusin niya ho yung high dose hanggang siya ho ay lumaki ng lumaki at pumutok. But that is microscopically speaking, hindi ho yung physical na yung bukol ay pumutok. Cellular level ang pinag-uusapan natin. Back to vector scan. Ang vector scan ho is a Russian technology and ito ho ay it catches the body before the onset of diseases, meaning preventive ho siya. Wala pa ho kayong mga simptomas at hindi pa ho nagpa-positive ang mga lab test ninyo, mauuna ho si vector scan na magsabi sa inyo na kayo ho ay magkakaroon ng ganong sakit. Ayan, lahat ho ng mikrobyo lalabas ho dyan with all its scientific name and lahat ho ng chemicals na naipon ho ninyo inside the body since birth. And mga allergens ninyo, radiation, lalabas ho yan lahat, automatic, no? And the machine will be the one to read the results. So, hindi ho yan bias. Hindi ho yan kasi galing sa opinion ng nagbabasa. So, based on anong frequency ang na-pick up ng machine inside your body while you are wearing the headset. More than 90% ho ang accuracy nito. And you can easily get the result after kung i-interpret yan at madadala nyo na ho yan pa uwi. Now, pati ho yung may mga lahi ng cancer. So, siyempre ho, yung agam-agam ninyo na baka kayo ang susunod na magkaka-cancer, malalaman niyo ho yan ahead. And hindi lang ho malalaman because it is ahead of time bago pa kayo magkaka-cancer. So we can still remove the root cause of cancer para hindi na ho matuloy sa pagkakaroon nito. Yung may mga lahi ho ng diabetes, no? So, nadadala ho yan. Siyempre ho, pag alam nyo nang papunta kayong diabetes dahil nalaman na ni vector scan, kahit ho normal pa ang sugar ninyo, is siyempre magbabawas na kayo sa carbohydrates and lahat ho ng sugary foods, no? Hindi yung kain lang kayo ng kain kasi ho, hindi nyo alam na kayo ay papunta na sa diabetes. And also, yung may mga lahi ho ng stroke and heart attack, so ayan ho, makikita na natin ahead if barado ang circulation ninyo. May protocol din po tayo para dyan, no? So, halos lahat po ng benefits, so napakarami hong benefits ng vector scan at wala ho itong side effect and radiation, no? And yung detoxification program, lilinisin ho ang basic organs natin sa katawan, which is the colon, the garbage organ of the body. Lahat ho ng waste product natin, itatapon ho dyan ng ating liver because ang una hong pupuntahan ng ating mga kinain, matapos ho yung i-process o tunawin ng ating stomach is through the liver. Hihiwalay ho ng liver ang waste product at yung mga nutrition isi-send back sa ating circulation to be used by the body. Pagtapon ho ng liver sa colon, pagka ho constipated ang pasyente
at sabihin na natin once or twice a week lamang yan, mag-move ng bowel, so magba-backflow lang po yan papunta sa liver again. So you cannot have a healthy liver sa taong constipated. Bago ho kayo magkaroon ng normal liver, the colon should be clean. And for you to know, ang colon ho is what? Sister organ po yan ng ating lungs sa traditional Chinese medicine. So yung may mga hika, pneumonia, bronchitis, hindi nyo ho mapapaganda ang inyong respiratory system if you are constipated. So it is a must for you na para ho mag-improve ang respiratory condition ninyo, kailangan ho laging malinis ang colon ninyo, no? But of course, yung sa detox ho natin, no? So hindi lamang ho colon ang nililinis, pati ho liver and gallbladder, no? But you should avoid yung mga invasive procedure na paglilinis ho ng colon because pwede ho kasi ang mag-blast. Pwede ho kayong mabutasan ng colon. Ayun, mauuwi ho yan sa sepsis, which is a deadly disease. And marami hong nangyari na ganyan. Even mga kakilala naming doctors, no? Kaya hindi tayo nag-a-adapt ng mga invasive procedure for colon cleansing. Liver and gallbladder is what? Yan ho ang root cause ng halos lahat ng sakit. Pati na ho high blood, diabetes, high uric acid, high cholesterol, high triglyceride, maruming atay at apdo ang pinanggagalingan ho niyaan. Of course, no, ang una hong stage ng liver disease is from a normal liver to what? A fatty liver. Now, mali ho yung concept na fats lang ang meron sa fatty liver. Kung hindi, ang liver ho, pag fatty liver na yan, puno na ho yan ng stones. Bato ho. We call it intrahepatic stones pag nasa loob pa ho ng atay, but it is the same stone na malalaglag ho sa apdo. Mag-iiba ho ang pangalan, magiging gallstone. While it is the same stone inside the liver, nalaglag lamang ho sa gallbladder. So meaning, puno na ho ng bato. Aside from fats, yan ho ang kondisyon. So hindi na ho yan makasala ng maigi. Kaya ho yung ating mga cholesterol, triglycerides, sugar, uric acid, lusot na lang ho yan ng lusot through the blood and arteries. Kukulapol ho yan sa gilid ng ating ugat. Magpapasikip ho yan, magnanarrow ho ang opening ng ating ugat. Therefore, tataas po ang blood pressure kasi ho masikip na. And also, hindi lamang ho masikip, kung hindi, yung blood na dumadaloy ho, malapot kasi marumi because of toxin. Kaya ho, dyan naman din ho papasok ang ating blood cleansing. Ang blood cleansing ho natin, lilinisin ho ang ating blood. Tatanggalin ho niyan ang mga bacteria, virus, fungus, protozoans like amoeba and parasites. Patay ho lahat yan sa ating blood cleansing. And hindi lamang ho yun, pati mga chemical, heavy metals like mercury, no? At marami pa hong iba. Now, pag gumanda ho kasi ang circulation, hindi na ho magiging sticky ang blood. So, magiging thin. Pagka ho thin ang blood natin, madali hong umikot. Mas mabilis ang andar. And at the same time, mahahydrate po ang pasyente. Napakarami hong tao na chronic dehydration ang isa sa problema. Lalo na ho pag medyo may edad na at diabetic patient. So kulang na ho yan sa tubig. Hindi naman ho sinasadya. It is because yung center ho sa brain for thirst, hindi na ho yan masyadong na-stimulate sa may edad na. Kaya hindi ho nagsisignal na uhaw ka na at kailangan mo nang uminom. Kaya karamihan ho sa may edad na, ayun ho, dehydrated. So, nilinis na ho yung dugo natin, mahahydrate pa ho ang pasyente, which is very much essential. Yung makuha ho natin yung adequate water, no, every day. Kaya ho ang blood cleansing, ideally, lahat po tayo gawin natin pang change oil yan sa ating sarili every 3 months para ho hindi tayo magkasakit at kung may mga existing sakit na ho para makaalis ho tayo
by addressing the root cause. And also, yung atin hong vector scan, at least twice a year man lamang po. So, ang atin hong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa frequency of urination. Yun ho bang sa Tagalog ay ihi ng ihi. Mayat maya ho umiihi. Akala ho ng iba, normal at healthy yung ganun. Kasi yung pasyente magsasabi na, madalas ho akong umihi, doktora. Saka minsan bibigyan mo ng diuretic o pampaihi ang sagot sa'yo ng pasyente. Madalas naman ho akong umihi. Hindi ho kayo binibigyan ng diuretic para umihi dahil nakakaihi naman ho kayo. Ang punto doon, pagka ho may manas, hirap huminga ang pasyente, congested ang liver and heart, binibigyan ho yan ng pampaihi para ho yung extra fluids sa inyong binti at iba pa hong parte ng inyong katawan ay mailabas ninyo. Hindi ho ninyo yan kasi mailalabas sa nakasama sa normal lamang na urination ninyo. Naintindihan ninyo? And hindi ho ganun ka-healthy yung mayat maya umiihi kayo. So, dapat to may tamang pagitan man lamang ho yan. Hindi ho yung after an hour na iihi na naman kayo. Tapos ang ihi ninyo paunti-unti naman. Kaya nga ho kayo madalas umihi kasi hindi ho nauubos yung urine ninyo. So, after isang oras lang, eto na naman. Kasi ho may residual urine kayong natitira. Frequency of urination varies widely depending on factors like fluid intake. Siyempre ho, yung kung gaano karami naiinom ninyong tubig, yung diet ninyo, yung mga medication na ginagamit ninyo. Ang isang average na tao po urinate about 6 to 8 times a day. Yan ho ang average. So, i-check ninyo, kayo ho ba ay 6 to 10 times a day kung umihi sa 24/7? But it can be more or it can be less depending on the individual circumstances. Pagka ho nagkaroon ng sudden change sa frequency, sa dalas, at may iba pa hong symptoms, it is a good idea na magpa-check up po sa doktor. So, yung may mga parahong binabalisaw-saw, sign of infection po yan. Incomplete emptying, yun ho bang pakiramdam nyo ay hindi ho naubos yung ihi ninyo. So, which may indicate urinary bladder problem. Blood in the urine, which could be a sign of what? UTI or kidney stones. Kadalasan ho may infection kayo or UTI. Weak urine stream, yung sabihin ho, kadalasan ho prostate. Yun ho bang mabagal ang flow ng inyong ihi at meron ho may mga prostate problem na iniiri pa ho nila ang pag-ihi. Pelvic pain, yung masakit ho ang balakang. Kadalasan ho may cystitis or kidney stone, no? Of course, for prevention, kailangan ho natin magstay hydrated at kailangan ho natin mag-practice ng good hygiene. Kailangan ho ang genital area clean and dry to prevent urinary tract infection, lalo na ho sa kababaihan. Kailangan ho nagti-tissue. Hindi ho pwedeng iaasa ninyo sa panty liner para mag-dry up. Hindi ho. Yung mga singit-singit ho dyan, hindi nyo ho yan mag-dry up sa panty liner lamang. And kadalasan ho ang panty liner scented, which is not healthy for our reproductive system. So, kailangan ho nagti-tissue. Unlike men, kahit hindi mag-tissue, okay sa kanila, no? But because magkaiba ho ang anatomy ng male and female, ang female ho kailangan dry by using tissue at kailangan ho mag-urinate tayo when needed. Huwag hong nagpipigil ng ihi for long period. Kasi ho, pag nirelease ninyo later, putol-putol lang ho ang ihi ninyo kasi masyado hong na-stretch yung urinary bladder. So, treatment ho, syempre ho, kung may UTI, kailangan nyo ho magpa-check up sa doktor para ho mabigyan kayo ng proper antibiotic. And para din ho magamot kung kayo ay may overactive bladder, kung kayo ho ay may prostate issue, nadadaganan ho ang inyong urinary bladder, kailangan ho yan bigyan ng gamot. Kung may diabetes, kaya madalas ho kayong umihi, kailangan din ho yung gamutin. Kung may interstitial cystitis, ayan, kailangan din ho ng antibiotic niyan. At kung may kidney stone kayo, may natitira hong residual urine, therefore magkukos ho yan yung sediments ho niya magkukos ng kidney stone. And since waste product na ho yan, may mga bacteria na ho yan causing UTI.
kailangan ho yan na-address. Or kung may bladder or kidney cancer, neurological condition at iba pa hong mga sakit na hindi natin nabanggit, kailangan ho lahat yan ay gamutin. And hindi ho ganun ka-normal if you have frequency of urination ng more than 6 to 8 times a day. No? So, Ivy? Para dun po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Doc, tanong ni 3145. Inquire ko lang po na kapag ang kidney po ay may stage na 35% functional at ang creatinine po ay 2.11, ano po ba ang procedure kung mag-cleansing ng kidney sa ganitong status ko po? Cleansing po ng kalamansi sa kidney. Actually ho, ang normal ng creatinine nasa more or less 1. Doble na ho itong sa inyo. Actually, basta ho yan tumaas beyond normal, 75% or more of your kidney is already damaged. Ngayon, hindi na ho yan makukuha sa pa-cleansing. Bukod sa cleansing ho, kailangan na rin ho niya ng cell repair. Para unti-unti ho, para kang nagpapatubo ng halaman. Yung lantana, kailangan ma-worn out at new and healthy kidney cell ang dapat. And mali ho yung kalamansi. Ha? Meron ho ako sinasabing 10 kalamansi, no sugar, no water in the morning. That is to open and clean yung mga duct natin. But sa liver, gallbladder ho yun. Hindi ho sa kidney. Wala hong magagawa ang kalamansi sa kidney. Kasi ho sa gabi, ang ating liver naglilinis ho yan. Sa umaga ho, pag uminom kayo ng kalamansi, bubuka ho yung mga ducts na nakakabit sa ating liver, gallbladder. So yung nilinis ho, ayun, lalabas ho yun. No? And after 30 minutes, inuman nyo ho ng lukewarm water para ho ma-wash out habang nakabuka yung mga ducts natin. Pero ho, namali siguro ho kayo ng intindi. Hindi ho yan para sa, it will not help your kidney, ang kalamansi, liver or gallbladder ho. May protocol ho kami para sa mga matataas ang creatinine. Habang hindi pa ho kayo nadadialysis, agapan na ho natin, magpalista ho kayo ng treatment sa amin, no? Check up po muna at first, no? So, wala tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapa-check up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin ho Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ay, mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para uma-auscultate namin ng likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia since wala nga pong symptoms ang walking pneumonia. That is the reason why I am encouraging everybody na magpa-check up ho. Kasi nga ho, baka kayo may alaga sa likod ng mga crackles, no? Ayan ho, sabayan nyo na ho ng pagpapa-vector scan, detoxification and blood cleansing program habang naka-open pa po at extended ang promo package natin sa mga procedure na ito, no? So buy 2 plus 1 ho ang ating offer sa detox protocol, 5 plus 1 ho para sa anti-aging protocol para sa mga gustong lumakas, bumata at gumanda, no? So mag-prepaid ho ng 5 sessions, libre na ho ang pang-anim at yung high dose vitamin C po natin nakakaganda, nakakalakas, nakakapino ng skin. Kahit ho, kung yan lang ho ang purpose ninyo, pampaganda lang, kahit isang session lang po, makikita nyo ho ang result. Pinong-pino ho ang skin ninyo at puputi ho kayo at aaliwalas ho yung mukha ninyo and skin ninyo, no? Ayan po. But syempre ho, kailangan nyo mag-package kung ibang sakit ho ang paggagamitan tulad ng
cancer. No? Ginagamit na rin ho ito sa hospital, sa US, and ayun nga ho, pwede nyo ho itong isabay sa mga kinikimo and radiation para ho hindi nyo na maranasan yung side effect, falling of hair, pagsusuka, panghihina. At sa mga hindi pa naman ho nakikimo and radiation, why don't you try doing high-dose vitamin C first? Ho kayong makukuhang side effect, and may iba pa ho kaming anti-cancer protocol, pati ho do's and don'ts ng may cancer, i-educate ho namin kayo. Plus, pati ho gamat or root cause matatanggal, at pati ho yung nakapilang microscopic cancer cell from the 1st year to the 7th year, matatanggal ho yan. Pag natanggal ho kasi yan, wala na magre-recur at wala na hong magme-metastasize after ho makonquer yung mismong bukol. No? Yung atin hong anti-aging and whitening soap, makiagaw na po habang tayo ay may stock. Very effective po yan, available sa Shopee. Look for IV anti-aging and whitening soap. Yung mga hindi naman ho marunong mag-order, send us your name, address, and cellphone number. Kami ho ang mag-o-order sa Shopee para sa inyo. But please be responsible to receive the parcel pag dumating ho sa inyo. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook ID. Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon. Sa programa Usapang KKK, kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po.